Tapos, pinadrama ko. And because my sister had just passed on at the time, of course, I was very emotional. So I would like to think that even the passing of my sister, parang nagbigay daan po talaga siya. And for the longest time, ang gamit ko na substitution or karga pagdating sa mga pag-aartista ay yung experiences ko. Until, of course, such time na medyo nag-mature ka na rin as an artista, na-realize mo na kahit sa asawa ko, parang in my head, mga 10 times ko nang napatay yung asawa ko sa teleserye na to, wag naman. Parang ganyan. Alam po ni Direk Don yan kasi doon ako pala, gamit na gamit. Yung ano ko, yung parang idea ko na if this happened to my family, paano? But over time, you develop different skills and natutunan ko po to honor the memory of my family by not touching it. So, naging mas maalam na po ako pagdating sa pagiging best friend, pagiging kontrabida, pagiging mommy. I mean, lahat po ng trabaho na hindi gustong gawin ng iba, kung ayaw po nila, kunwari, ayaw nila. Mami? Bata po pa, mami? Apo, ano na, kasi matangkad na po ako noon. In fact, yung sa Esperanza po namin, my role was a 22-year-old child of Miss Elizabeth Oropesa and Tito Dante Rivero. Kinokontrabida ko po nun si Ate Juday. Okay, pero saan mo nahuhugot yun? Talagang life experience? At first po, it was always about life experience because it is what felt most real to me. Patuloy mo pa rin yung pag-aaral mo noon. Ay, opo. Oo. Nagsuschool pa rin po ako. Important sa'yo. Anong tinapos mo? Hindi ko pa po natapos kasi nung nag-UST ako, I took up tourism and then I married. I was in UST po for 2 years. No? And then, at that time, I had to make sure that even while I was married, I was still working because I did not stop being the breadwinner of my mama's family. So ako pa rin po yung nagpaaral sa mga kapatid ko. Paano ka naman napunta sa courtside reporting? Kasi okay po, din ang likod mo rin. Opo. Eh ako kasi, I'm Miss Corina, I always wake up with a mindset na kung ano man yung meron ako ngayon, mga binato lang sa akin to. So sabi, nung time po na yon, sabi, teacher ko nun sa tourism, o Dayan, gusto mo bang mag-sportscaster? Sabi ko po, Miss Corina, ay hindi po ako magaling sa sports. Wala po akong naintindihan dyan. At ako po, even when I was a child, up until today, if I don't know it and I don't have the mastery just yet, and the work requires of me that certain mastery, I will not get into it. Kasi feeling ko, disservice yon sa mga taong marunong talaga sa trabaho yon. So, nung time yon, sabi ko po, ibigay na nila sa iba. Eh sabi nila, sige na, kunin mo na, tapos we will help you with your PEs. Kasi marami kayong physical po na mga classes noon. So sabi ko, sige po, kung makakatulong for school, pwede. I think ang bayad sa amin noon ay 1.5 Okay, bawal. per game. Oo. Hindi na po masama. Teka muna, basketball. Basketball po. So, bigla ka naging bihasa sa Opo, basketball. ang husay po ng aking mga director, I think it was Direk Al, and then sina Ate Mitch Koo of ABS then, dati UAAP, ang ginawa po nila sa akin, binigyan nila po ako ng awesome team with me. So I have a producer, an audio man, and a cameraman na magaling sa basketball. Ang tatay ko po, ang bonding namin, manood ng Hinebra. Ang tatay ko hindi nagsasalita, naririnig mo lang siya magsasalita pag may laro ang Hinebra. So pagka ganon, natutunan ko, naririnig ko. So ang ginagawa po ng team ko noon ay yung Tagalog po, in-explain nila sa akin yung nangyayari and I would say it in English. Hanggang sa natutunan ko po. Ilang teleserye ang nilabasan mo? Ang dami na, no? Opo, kasi ako din po yung laging tumatanggap ng trabaho na mamamatay sa teleserye. Ako po yun, parang may naniniwala po sila na kapag parte ako nung paunang, kumbaga flashback, swerte daw po yung teleserye. Kasi tinanong ko na po yan, baka yun din lang sinabi nila sa akin para tanggapin ko yung work. But, so at that time, Ms. Corina, I did not have the luxury of any kind of prime artista because I was not bida. They did not see me in that light. And because they did not see me in that light, I also took initiative into learning other things. Kasi sa teleserye naman po, hindi lang bida ang umaarte. May mga supporting actors at nakita ko the likes of Tito Eddie Garcia. He was not always bida, he was always kontrabida, in fact. And always support. And I found value in that na,
hindi nila yung gustong gawin. So kung nagsisiksikan sila sa path na to, dito na lang ako. Kasi dito, medyo maluwag kami, ako lang tatanggap. Pag humindi yung pangatlong babae, ikaw na yon. Ah, okay. Okay sa'yo Oh, yun. yes, Miss Corina. Kasi at the end of the day, Babayaran ka rin. yes. And whoever gets the job is the one who got the job. Correct. May trabaho ko. At pag bida ka kasi, one teleserye ka lang a year. Ay, ayoko naman pong one teleserye. Ayun. Gusto ko pa madami. Pero nung ipinanganak na si Daniela Mondragon, naipit ka na. Opo, alam Oo, niyo, Miss pumutok Corina. talaga yun. Opo. At nabigla po ko kasi parang for the first time in many years, the Filipino audience sobrang embracing of kontrabidas. So may mga kakilala kong mga kapwa ko artista na mga nagsisimula din. Ang gusto na nilang tahakin ay pagkukontrabida na pagkatapos ng Daniela Mondragon. Imagine niyo po nung time na yon, wala naman po akong kamuwang mo kasi sa akin, trabaho rin lang siya. It's the same thing. I did Paula, that's my name in Esperanza. When I was 12, this is no different. Tumanda lang ako. But with Dreamscape po kasi, si Sir Deo had a knack for seeing things that you don't necessarily know you have in you yet. And I always trusted him in the sense that he always was a visionary in terms of, okay, yun lang po yung pakiramdam ng may binigay sa'yong sapatos, ang laki ng sapatos. Pero sinabi nung nagbigay sa'yo, suotin mo. So ako, natutunan ko kay Sir Deo and Dreamscape na kahit malaki yung sapatos, wear it until you actually grow your feet and fit